Sige po, tayo nilatay ko ngayon. Tayo po yung nilalaya. Punayan ang presensya ng Panginoon. Yumuko po tayo at manalangin. Kung hallelujah, Lord, hallelujah. We glorify your name, O God. Ang Ginang Diyos, maraming pong salamat sa pagkakataong ito na dinakot po ninyo kami ulit dito sa Bahay Panimbangan. Muli, O Diyos, basbasan niyo po na banal niyong Espiritu ang bawat isa sa amin, O God. Pakalitinsin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Lahat ng mga ginagawa po namin ay hindi limit sa iyo, O Diyos. Baguhin niyo po ang dapat baguhin sa aming Panginoon. At ang aming pananampalataya, O God, ay mag-rooted po kami, Panginoon, at pamunga po kami ng banal na iyong dugo, Panginoon, na tago lamang kami sa talikuran niyo lahat ng tatayo dito sa pulpito, Panginoon. Lalo na po ang mensahe sa araw na ito, i-bless niyo po si Pastora, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng knowledge at wisdom na nanggagaling lamang sa iyo, O God. At kami lahat, Panginoon, ay tutugtog at aawit, magpupuri na may kagalakan sa aming mga puso upang mapurihin ka, O God. Walang ibang may tataas sa umaga nito, Panginoon, kundi kayo lamang, Panginoon Diyos. At ilid niyo po kami, Panginoon, sa mga banal niyong salita. At may sa puso at may sa buhay po namin ito, O God. Maraming salamat, O Panginoon. Lalo niyo pa po pagpapalain ng bawat isa sa amin at maging masipag sa gawain po ninyo, Panginoon. Muli, O Diyos, ang katagumpayan ay inaangkin na po namin sa araw na ito, na kami ay binago na po ninyo, Panginoon, na hindi na kami babalik sa luma namin pagkatao, Panginoon. At nagpapasalamat po kami sa good health na binibigay niyo palagi sa amin, O God. Muli, O God, sa araw na ito, kayo lamang siyang may taas mapurian. Sa iyong pinakadakila at masasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Awitin po natin ito. Tingnan isa. Kapilan mo din akong itong tingin mo naman. Kasi ang ako niya na nagbibigay ka na sa akin.
sa aking isipin ay kaya kong gawin. Sa kalagasan, minsan di na kulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin.
Hindi na po tayo. Mag-meet po tayo sa sa munisipyo, yung galing ng Gawin, diretso na po sa munisipyo. Kung yung available po na gusto umaten dun sa awarded ni Sister Dulce. Alas 5 po yun, gaganapin sa munisipyo, dun sa cover court nila sa likod. So, 22 po yun. Tapos, nilipan na po yung supposed to be natin 21, I'm sorry. Akala ko nauna po yung 22 sa sorry po. Supposed to be yung 21 po natin yung prayer meeting natin and practice. Pero dahil po, pupunta po sa inyo ng 22, that is Friday, sa 22 na po natin gagawin after unang pumunta. Papasyal po siya sa atin dito. Para makita po niya yung sitwasyon natin dito. I-welcome din po natin siya sa 22. Na after lunch po, wala pa po exact na oras. Siguro, i-announce na lang po sa GC natin. Pero mas maganda po, mas mauna na tayo sa kanya dito. Na After lunch yung pagdating na pastora. So dapat mga 1 o'clock or kahit yung gusto nila. Kasing gabi pa lang dapat dito na kayo madaling Di ba? Gusto nyo din kasi lang gusto natin mauna. Lagi na pastor, tutulog na lang dito. Basta matutulog. Or pwede rin siguro yung lunch time. Tunayan mo pastora. Okay. Pwede po tayo mag-packets ng ng Friday. Wag na lang tayo ng Friday. Hindi na tayo manunod-unod dahil dire-diretso na tayo prayer meeting. No. Nanonood po tayo ng Thursday na alas 5. Sa Cora. Sa Corac, sa bayan po, sa loob ng munisipyo. Kinabukasan po ng Friday, magpapaklans po tayo, dito po tayo, aabangan po natin siya kasi namibigay po siya ng blessing. Sa Huisis mo tayo. Yes! Sila Claim sa po natin! I-claim po natin. So, magpapaklans po tayo, dito po tayo. What time is it? Dito sa church. Kinabukasan, What time Friday nga po. ng Friday? Ano? Kinabukasan, Friday na po yun. Yung paklans po, lunch. Kung nagla-lunch kayo na alas 11. Alas 11. Pwede na po tayo. Umaga lang nandito na tayo sa Friday. This is lunch. Alam mo? Papadlock tayo. Pakat lang tayo ng lunch. Hello! Are you with us? Busy po na yan. Busy. Yes? Maganda. Okay na po ba? Nakuha na po natin. So, Thursday po, alas 5, doon po tayo sa munisipyo. Kinabukasan po, that is Friday. Pack-lunch po tayo. Dito tayo magla-lunch. Abangan po natin yung blessing na dala ni Sister Dulce. Tapos doon na yung prayer meeting After natin po and nun, practice. mag-prayer meeting na rin po tayo at saka practice. Yun Yes, lang po. naintindihan ako. Okay na po. Mag-uniform pag ganito. Mag-uniform daw tayo sa munisipyo. Sis, may tanong yung Bible study daw. Anong oras nun? Anong araw? Tatapos nga ng dito na lang. After na ano? O, so yung Friday na mag-meet tayo dito, doon na lang tayo mag-uniform. Yung Friday na lang. Kasi, Friday mag-uniform. huwag na po doon kasi baka ma-miss sila. Dito na lang po. So, after po, mag-alis po ni Sister Dulce, doon po gagawin yung prayer meeting natin at saka yung practice ng Friday. Okay, question po. Yung Bible study daw. Bible study po, sa Friday na rin po, after yung Practice. after yung practice natin. Na Friday Dito po. magkain ka na. Friday. So, yun. Right. Pag ano? Ano na tayo? Special number na Abang nag-offering doon, nag-special lang. Okay. Nagkaroon po kami ng offering prayer natin. Kapag nag-offering po tayo, kakantahan po tayo si Sister Beth. Nakakahawa. Muna siguro yung prayer meeting tayo. Hindi po tayo nakuha na
pagdakila, ang pagmahal. Ikaw ang banal namin Diyos, O God. Dapat ang pasalamatan, O God. Dapat ang paulihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na lagi mo kami iniingatan, O Diyos. Panginoon, sa kabila, O God, ng mga kapalpakan, ng mga kahinaan namin, andiyan ka, Lord, tapat at sapat sa aming mga pakailangan, Panginoon. Kaya, O God, narapat lamang may kayo pulihan, narapat lamang may kayo pasalamatan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, maging sa aming pastora, O God, tinataas namin, O God, sa umaga nito, O God. Salamat sa buhay niya, O Dos, na patuloy na nagpapagamit sa iyong banal na harapan. Panginoon, ikaw nga po, Diyos, ang magbigay ng kanyang mga pangailangan, O God. Alam po namin na hindi mo siya pagkukulangin, O God. Maraming salamat po, O Diyos, sa kabila, O God, ng lahat, Panginoon, nandiyan ka, Panginoon, na aming matatawagan, na aming maasahan, O Diyos. Kaya marapat lamang, O God, sa aming paghandog ay balik namin sa inyo, O God, na buong katapatan, O God. Ikaw, O God, napakatapat, O Diyos. Panginoon, dinadalangin namin, O God, ang aming kahit sa lupirin. Sa bawat po, O God, magkakaloob, Panginoon, nakikita mo, O Diyos, ang kanilang mga pangailangan, Panginoon, maging spiritual, maging financial, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pagkukulangin, O God. Alam po namin, O Diyos, sa bawat magkakaloob ay ibabalik po sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw, O God. Thank you, Lord. Thank you so much, O God, Panginoon. Hindi po sa laki o liit ang naami maihahandog sa iyo, kundi O God, sa buong kagalangan at buong katapatan, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon. Salamat, O God. Kaya minsan po, Panginoon, tinataas namin, O God, ang lahat-lahat sa inyo. Sa iyo po ang kapulihan, kapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Hesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Huwag ka na sasamay. Huwag ka na sasamay. Amen. Hallelujah. Lahat po tayo ang ating pong minimithi Special naman. ay ang mga kapiling ng ating Panginoon, di po ba? Amen. Kaya sa umaga nito, syempre, kahit na maraming struggle, pero ang sinasabi nga, kahit ano pa mang daranasin na paghihirap o mga struggle sa buhay, pero ang Panginoon, nandyan, be still. Kaya sinasabi nga po na, ang nananatili ay ang nagwawagi. Kaya maraming salamat po. Hanggang bukas nakatayo ka dyan. Pala kagad din ang load. Gusto ko parang mayroong may go-perings na eh. Okay na? Okay na pa. Gusto mo yan. Kaya sumasampalataya tayo panarap. Makapiling na natin ang ating Panginoon. Amen po. Amen. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God.
Lord sa buwan ng Sister Bennett. Amen. Damang-dama natin yung thirst niya, ang uhaw niya, sambay ng puli ng Panginoon. Amen. Praise God. Ito yung ito yung araw parang maraming nagmalik-malik. Ako totoo lang, sasabihin ko sa inyo, akala ko ngayon Sabado, linggo pala tayo. Kaya nakaranta tuloy ako na sa oras na puyag na naman. Pero season out of season, kailangan ready tayo. Amen? So May 17 na naman tayo. Nanatili tayo nagpapasalamat sa presensya ng Panginoon. Good morning po sa lahat at sa mga kapatiran natin na kasama natin sa shoutout natin na sa live. Nakita ko si Pastor Rebecca, isa sa kaibigan natin, kapatid natin na galing sa USA or hindi ko alam kung nasa USA ba siya ngayon. Good morning po, Pastor. Thank you for joining with us. At sa mga ibang mga kapamilya, kapatiran, ano yan? Ano yung isa? Kapuso! Wala namang kamuso. No? Amen. So, tayo po ay dadako sa mensahe ng ating Panginoon para tuloy-tuloy yung, alam niyo, hindi kayo narinig yung boses niyo pag nag-uusap kayo. Pag napapanood ko, nare-replay ko yung live natin, narinig ko talaga yung mga pinag-usapan. Halo-halo, Kapampangan, Tagalog, no? Bulong-bulong na lang kayo dyan. So let us pray. May God's message natin today ay title, paano dapat mabuhay ang mga Kristiyano na hindi inaabuso ang biyaya ng Diyos. Maganda ba yung topic natin? Kasi minsan parang hindi binibigyan halaga ang biyaya na pinagalob sa atin ng Panginoon. At yung minsan parang, totaligtas naman ako. Okay lang na mabuhay ako sa kung gusto ko, ganon. Diba? Pero manalangin tayo para ibigay sa atin ang unawa ng Panginoon at ahantong tayo sa katapusan ng paggulay-gulay natin na lalo tayo ma-inlove at magpapasalamat sa Kanya. Panginoon, aming bukan kung dinadakila sa oras na ito sa lahat ng puspos na biyaya mo sa bawat sa amin. Salamat, Lord, at nanatili kang tapat, nagmamahal sa bawat isa sa amin at hindi ka nagbabago. Lord, sa iyong katapatan, kami ay nagtitiwala sa oras na ito, Panginoon, na patuloy mo buksan ang espiritu ng unawa ng bawat isa nang sa ganun ang iglesia na ito at mga nakikinig sa amin, nakasama namin sa live, sila man din po, Panginoon, ay makamta nila ang katotohanan na nagmumula sa iyo. Refresh us with the power of your anointing, Panginoon. And surround this place with your angels and cover this place with your blood. And above all, Lord, yung anointing mo mag-close sa bawat isa to break every yoke, Panginoon. At lalo, higit sa lahat, ang hiling namin ang magbuksan mo ang spirito ng unawa ng bawat isa sa amin. Para sa iyong kalulatian, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na siyang tunay na Kristo. Amen. Amen. So yung topic natin, paano dapat mamuhay ang mga Kristiyano na hindi inaabuso ang biyaya ng Diyos. So malinaw sa bawat isa sa atin kung pag-usapin tungkol sa kaligtasan, ayan po laging pinagugulayan natin na tayo po ay ligtas na dahil sa habag niya sa atin. Sabi nga sa aklat ng Tito chapter 3 verse 5, at sabi din dyan, ang kaligtasan sa Roma 3:24, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Na natuwing tayo matuwid dahil nakipag-isa na tayo kay Kristo Jesus. Amen? Di po ba? Yan po yung ating paniwala. At yamang dahil nasa salibutan pa tayo, ay hindi nangangahulugan dahil hindi na tayo kasama doon sa magkakamali at magkakasala.
At sa totoo lang, araw-araw nangyayari ang iba't ibang pagkakamali. Minsan sa isip, sa salita at sa gawa. Ang pagkaiba na lang, hindi na tayo tulad ng dati. Ngayon, meron tayong hangat na tayo ay magbagong buhay. Pero totoo pa rin na ang bawat isa sa atin ay humaharap ng iba't ibang kahinaan. Minsan na kahit sa maliit na naranasan natin yung diferensya lang, halusin natin nabibitawan yung kahit alam natin yung mali at hindi nakakabuti sa relasyon natin sa Diyos. Kaya hindi natin nakakayanan malampas. Ma-overcome yun. Malampasan. So kaya kahit hanggang maaari na ayaw pa rin natin talagang gawin, pero sadyang may mga pagkakataon, hindi natin ito naiwasan. Kaya minsan nakakalito, di ba? Ang sabi sa kasulatan, kung titignan natin dyan yung dalawang verses na yan, ng unang 1 chapter 3 verse 9 at unang 1 chapter 5 verse 18 na matibay na sinasabi sa atin na dahil tayo daw ay mga anak ng Diyos na ay hindi na tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Yung isang dahilan dahil nanatili na sa atin ang binhi mula sa Diyos. Yung isa naman, dahil iniingatan na tayo bilang anak ng Diyos. Pero sa natural nating buhay ngayon, bilang mananampalataya at anak na ng Diyos, totoo ba ito? Na hindi na tayo nakakaranas ng pagkakasala. Hindi pa rin siya totoo, di ba? Kaya nga dyan tayo bumibigay sa ating paniwala sa katiyakan ng ating kaligtasan. Kasi alam natin ang katotohanan na ang bawat isa sa atin, every believer faces secret battles. Ibig sabihin, ang bawat mananampalataya ay may hinaharap mga lihim na labanan. Nakikipagbaka pa rin tayo. Kasi nandito pa tayo sa sanlibutan. Mga kapatid, wala pa tayo sa langit. At yung mga ganyang klase ng sitwasyon, meron tayo mga battle sa loob natin na tanging tayo sa sarili natin lamang at ang Diyos nakakaalam nito. Diba? Kaya nga itong yung scriptures na ito na sinasabing hindi na tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Lagi kung na pinapaunawa sa atin ng Panginoon sa salita niya na kapag hindi natin ito naunawaan ng tama, sinasamantala ito ng kalaban ni Satanas, kasi yan lang ang kaya niyang gawin. Iti-twist niya, ibibigay niya ng ibang unawa sa ibig niyang sabihin dyan. Kaya minsan hindi ko po talaga naiwasan na mangamba at matakot minsan kapag kung hindi mabubuksan ng Panginoon ang banal na Espiritu, ang unawa ng bawat isa sa inyo. Yan po talaga akong kinakabahan. Diyan yung concern ko. So, kasi kung hindi kasi natin naunawaan ang ibig sabihin niyan, maaring mananatiling maging halo pa rin ang inyong unawa patungkol sa kaligtasan. Kasi nagkakamali, nagkakasala pa rin tayo. Kaya yung natapos ni Jesus ay hindi ko magbigay ng sapat ng kasiyahan sa atin. Tila ba pakiramdam natin, parang salita lang siya pero hindi ko naman talaga nararanasan. Sabi sa Bible, kapag anak ka na ng Diyos ay hindi ka na nagpapatuloy sa pagkakasala. Pero in reality ay nagkakamali at nagkakasala tayo. Kaya mahalaga, maintindihan natin ang bawat sinasabi ng Panginoon. Sa isinulat sa Biblia, kailangan ang maunawaan natin galing sa pagtuturo sa atin ng banal na Espiritu. Kasi instead na makaroon tayo ng sa buhay na ito magtatagumpay, nakaroon tayong daming struggles na yung struggles natin, yung bagay na bayaran na at natapos ng Panginoon, nandun pa rin yung ating struggle. Kaya muli, nais na muna ipaalala sa inyo na ang katiyakan ng kaligtasan natin ay yung sa unang 1 chapter 5 verse 12 ay nasa atin na ang Spirit ni Kristo. Sabi nga, kung ang anak ng Diyos, ang tinutukoy ang Espiritu ni Kristo, ay na isang tao, meron na siyang buhay na walang hanggan.
sabihin, kung wala naman ang anak ng Diyos, ibig sabihin kung walang Espiritu ni Kristo sa isang tao, wala siyang buhay. Kaya nawalan hanggan. So ibig sabihin, period na yan, di ba? Kung nandyan ang Espiritu ni Kristo sa iyo, ligtas ka. Kung walang Espiritu ni Kristo sa iyo, hindi ka ligtas. Nakukuha po ba natin yung punto doon? Para maintindihan natin kung ano ba yung tinutukoy doon sa kapag anak ka ng Diyos, hindi ka na nagpapatuloy sa kasalanan. So, meron po tayong babasahin na sinasabi sa unang 1, chapter 5, verse 16 to 17. Verse 16 tayo. Oh, sorry. Yeah. Anong sabi dyan? Anong sabi dyan? Sabi ko nga sa inyo, ngayong araw na maraming pagkakamali. So, ang sabi dyan sa verse 17 yan, actually, ang lahat ng gawaing hindi matuwid ay kasalanan. Diba? Ngunit, ito yung kamanga-manga. May kasalanan, hindi hahantong sa kamatayan. Kaya lang tayo na kaproblema at nalilito sa sinasabi nga yan sa unang 1 chapter 3 at sa unang 1 chapter 5. Kasi ganito tayo. Ganito tayo tumingin sa sitwasyon. Ang mga bagay panlabas lamang ang tinitingnan natin. Yung bagay na loob, ang katotohanan ito. Wala na, hindi na mawawala ang ating kaligtasan. At kung titignan natin dyan, hindi na tayo tinuturing na nagpapatuloy sa pagkakasala. So pagkakasala, tinutuloy dyan, ito mga nangyayari sa atin ngayon. Nagkakamali at nagkakamali pa tayo. Para sa mata ng Diyos, hindi na yun ang tinitignan niya. Ang pinakamalaking kasalanan na tinitignan ng ating Panginoon sa atin, kung hindi tayo magpatuloy sa ating pananampalataya sa natapos na Jesus. Sabi nga ni Jesus, you will die in your sins if you do not believe in me. So yung tanging kasalanan na magdudulot sa atin sa kamatayan ay kapag hindi natin tanggapin si Jesus sa ating buhay. Kaya meron nga minsan na nakikita ko nakakaroon ng pag-uusap na sinasabi nila, yung tao daw, ang isang tao kapag tomboy, bakla siya, or ano bang sitwasyon meron siyang nabubuhay pa siya sa pagkakasala, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. At yung iba naman, sa ang pananaw naman nila, makakapasok din sila sa kaharian ng langit. Yan ang sinasabi. So, kailangan maging malinaw para sa bawat isa sa atin. Hindi mapunta sa impyerno ang tao dahil siya ay homosexual. Or meron siya mga ibang mga kasalanan na ginagawa. Sapagkat sa Diyos, walang maliit, walang malaki, walang kulay ang kasalanan. Pupunta ang tao sa impyerno kapag hindi nila tanggapin ang tagapagligtas, nagligtas sa kanila. Tinubos sila para hindi sila mapahamak, kundi sila ay magkaroon ng karapatan papasok sa langit. At yun ay maging anak muna sila ng Diyos. Yan po yung garantisado ng ating kaligtasan. So tayo po ay nakakaroon tayo ng problema doon sa sitwasyon. Masyado tayong focus doon sa mga bagay dito sa sanlibutan at hindi nakakaroon ng value ang ginawa ng Panginoon sa atin sa natapos. So mahalaga itong pag-usapan natin ngayong umaga kasi pagbulayan din natin dito, mahalaga din na hindi tayo totoo nagpapatuloy sa kasalanan. At dyan tayo tuturuan ng Panginoon sa umagang ito para tayo po ay paano ba tayo mabuhay bilang Kristiyano na hindi natin nakukompromise ang biyaya ng Diyos sa atin.
Pero unang bagay na kailangan muna natin makikita ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang mga bagay na panlabas lamang tinitignan ninyo. Kaya nakakaroon tayo ng confusion, nakaroon tayo ng alinlangan. Alam na natin na ligtas tayo, maya-maya na kapag nagkamali tayo, iniisip natin na wala naman ang ating kaligtasan. Kasi bakit? Mayroon ka na naman nagawang pagkakamali kanina. So, ang sabi nga ni Apostol Pablo, ang panglabas lamang tinitignan ninyo. Kung naniniwala ang sino man na siya'y nakipag-isa kay Kristo, isipin niyang kami man tulad niya ay nakipag-isa na kay Kristo. Alam niyo po ba, ang pinakamagandang halimbawa dito, yung alam na alam ni Jesus na magkakasala si Pedro at ikaila at gagawin niya ito 3 beses, itanggi niya. Nakilala niya at disipulo siya ni Jesus. Pero ang kagandahan, hindi ang panglabas mangyayari at ginagawa ni Pedro ang tinignan niya, kundi ang tamang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus na sinabi sa Matthew 16. Yung lahat ay iba ang pananaw nila kung sino si Jesus. Siya ay isa lang sa mga propeta. Siya si Elijah. Siya si Jeremias. Pero dyan sinasabi, nung tinanong ni Jesus si Pedro, sino ako para sa inyo? Sa mga disipulo tinanong niya. Si Pedro ang sumagot. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, dito sa sagot niya, natin makikita na mahalaga, mag-focus muna tayo, ma-establish muna tayo sa righteousness natin, ang katwiran natin, ang ating kabanalan, si Jesus ang kabanalan natin. Diyan muna tayo kailangan mag-grow. Kasi kapag hindi tayo mag-grow dyan, sasamantalahin talaga tayo. Dadayain at dadayain tayo ng diablo. Mahilig siya magbigay ng guilt. Mahilig siya magbigay ng doubt. Yun yung itatanim niya sa atin. Kaya nagiging mabagal ang proseso natin sa pag-grow. Hindi natin na-enjoy, na-stress tayo sa relasyon na dapat nagagalak tayo, malaya na tayo. Nandito na sa atin ang kagalakan at hindi natin nagagawa yun. Kasi hindi tayo well-established doon sa natapos na ng Panginoon sa atin. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, kapag lubos na ang inyong pagsunod, sabi niya sa 2 Corinto chapter 10 verse 6, nakahanda kami parusahan ang lahat ng mga ayaw sumunod. Kasi wala naman silang ibang itinuro. Kung hindi ang makaroon ng tamang paniwala na ang kaligtasan ng bawal isa sa atin ay doon lang sa natapos na ni Jesus. Kaya bago tayo magpatuloy, sabihin mo muna sa katabi mo, harapin mo nga yan at sabihan mo, huwag ka nang mag-alilangan. Ligtas ka na. Ang pangalan mo nakasulat na sa langit. Sapagkat si Jesus, ang Kristo at ang Panginoon ay nasa iyo na. So ngayon, dito na tayo sa pangalawa. Ngayon dahil tayo ay ligtas na dahil sa biyaya, sino naniniwala? Ikaw ay ligtas na dahil sa biyaya ng Panginoon. At wala nang mga paghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Praise God. Ngayon, dahil tayo ay ligtas na dahil sa biyaya, paano naman tayo dapat mabuhay bilang Kristiyano? Yan ang topic natin, di ba? Paano tayo dapat mabuhay bilang Kristiyano na hindi natin inaabuso ang biyaya ng Diyos? Mga kapatid, layunin talaga ng Diyos na ma-establish muna tayo, maging matatag na muna tayo sa natapos ni Jesus. Ito ay mahalagang bagay na dapat ginagawa natin ngayon. Dahil tayo ay ligtas na sa biyaya ng Panginoon, ang kailangan natin ngayon na gagawin para hindi natin mailagay sa walang kabuluhan
abusuin ang biyaya ng Diyos. Kailangan magtulungan tayo. Okay ba sa atin yun? Kasi pag ginagamit natin yung salitang magtulungan tayo, kapag meron na akong nakitang pagkakamali, ginawa ni sister, so, may usapan tayo, magtulungan tayo, di ba? Kasi most of the time, meron tayong nagagawang pagkakamali na hindi natin namamalayan. So, kapag wala tayong covenant sa isa't isa na pag-usapan na ito, na baka lalabas, away. Ayun lang yung iba. Ay, nilipat na ako ng ibang church. Diba? Kaya importante, naging matatag tayo. Ini-enjoy natin ngayon ang ating kaligtasan. Ini-enjoy natin yung biyaya na binigay ng Diyos sa atin. Kasi kapag matatag ang pananampalataya natin, natutunan natin ang halaga ng biyaya ng Diyos. Pwede tayong ganito tayo mangyari. Dito natin makuha kung paano tayo magtulungan sa isa't isa tungo sa tagumpay na hindi natin mailagay sa kompromiso ang relasyon natin sa isa't isa at syempre ang relasyon natin sa Diyos. At maranasan natin yun kahit na nasabihan ako o nasabihan ko kayo, pagmamahal at hindi paghuhusga ang maramdaman natin sa isa, kundi malasakit. Kaya nga, ang unang pinag-usapan natin na kailangan alam natin na ang may kasalanan nagdulot ng kamatayan. Pero meron din naman hindi humahantong sa kasalanan. Nakuha ba natin yun? Kailangan maintindihan natin yun para makikita natin ano ba itong ginagawang kasalanan ni sister. Ginagawa niya ba itong kasalanan? Tinatalikuran na niya ang kanyang pananampalataya sa natapos ng Jesus? At bumabalik na naman siya doon sa kautusan. Hindi ba? Kaninong nagalit si Apostol Pablo na sinasabi niyang hangal? Ang bumabalik doon sa kautusan. Na iniisip dahil sa kanilang sarili ay pwede silang paligtas. So, ito yung pag-usapan natin. Kapag merong nangyari sa atin, nakita natin, nino man sa atin, pag-usapan man natin dito sa atin sa church. Sabi dyan, sa unang 1 chapter 5, verse 16, kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanan, hindi hahantong sa kamatayan, anong dapat daw gawin? Manalangin. Oh. Panalangin natin ang kapatid na yon sa Diyos at na nagbibigay na sa taong yan ng bagong buhay. Lord, ito ay para sa mga kapatid na ang kasalanan hindi humantong sa kamatayan. Ibig sabihin talaga, isang faith tayo. Naniniwala talaga siya kay Jesus, anak talaga siya ng Panginoon. Lord, tulungan niyo naman si sister, si brother. Napansin ko, nakita ko siya, Lord, hindi kayang bitawan ang buhay ng mundo. So, idulog natin yan sa Panginoon. Yan ang sinasabi sa atin dyan. So, ibig sabihin, kapag nakita daw natin ang kapatiran natin na may ginawa pa rin bagay na makamundo. Halimbawa, nakita natin si brother, kasama pa naman niya si sister, nakipag-inuman. Nagiinuman sila. O di kaya nagsusukal. Humahalibiliw pa rin sa chismis. At dapat daw natin gawin kapag nakita natin sila na gano'n. Hingin natin sa Diyos na magkaroon din siya ng tagumpay. Kasi kung nakita mo sa sarili mo nagbago ka, huwag mong kalimutan. Binago ka lang ng Diyos. Amen? Binago ka lang ng Diyos. Kaya ang gagawin natin, ipanalangin natin sa Kanya, Lord, baguhin mo din sila. Ako nga, Lord, binago mo. Hindi katulad yung nakita natin ehemplo na binigay ni Jesus. Na yung Pariseo sa mabuti na lang ako, nagbibigay ako ng ikapuan, lagi ako nagpapastig, lagi ako nalalangin. Hindi tulad ng pangunyakan na kasalanan. O, sino ngayon ang palugod-lugod sa harapan ng Diyos?
ang taong na nakayuko, makasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon. Amen? Mas nalugot ang Panginoon doon sa isang makasalanan. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, si Apostol Pablo ay nakaroon din ng struggle patungkol dito. Gusto niya na tuloy-tuloy gumawa ng kabutihan, subalit may mga oras nagagawa pa rin niya ang mali. Kaya nga sabi niya, ang mabuti gusto kong gawin, hindi ko nagagawa yung masama, na ayaw kong gawin yun ang aking nagagawa. Kaya alam niya, ang kagandahan dito, meron siyang unawa. Naunawaan niya kung bakit pinahintugutan ng Panginoon at hindi inalis ang kanyang kahinaan. At sinasabi nga sa aklat ng Corinto, chapter 12, verse 7, ito daw yung dahilan kung bakit hindi inalis sa kanya yung kanyang kahinaan. Upang hindi ako magyabang sa dami ng mga bagay na saksiyan ko, kasi ginagamit siya, kakaiba yung signs and wonders na nangyari sa buhay ni Apostol Pablo. Simula nakipag-isa siya at ginamit siya ng Panginoon. Kaya binigyan siya ng pahirap sa kanyang katawan na magsisilbing sugo ni Satanas para ano daw, upang siya ipahirapan. Kasama nandyan yung persecution. Siguro naman, kahit na-persecute siya, tao pa rin siya, may mga moment nagagalit siya. Kasi nagkakasala tayo sa isip at salita sa gawa. Di ba? At hanggang sa ngayon, hindi daw siya maging palalo. Ibig sabihin, ang itinuturo sa kanya dyan ng Panginoon, dyan din ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Kapag tayo ay dumaan ng sitwasyon, araw-araw mo nang pinagpipre yung kahinaan mo. Sabi mo sa sarili mo, sa araw na ito, ayaw ko na talaga magaling kapag kahit na-overtake pa ako ng ibang sasakyan. Ay maya-maya, tatlo-tatlo na lang overtake sa'yo. Sa araw na ito, iwasan ko na talaga, mag-iinit ang aking ulo. Umuwi ka, wala ka ng dagdag pagkain, uminit ang ulo. Amen? So, lalo tayo nag-focus doon, makikita natin na tinuturuan tayo ng Panginoon. Na may mga bagay inaalaw ng Panginoon sa buhay natin. Tinuturuan tayo doon sa sitwasyon na yun. Para paano tayo magtagumpay, nakasama siya. Kaya sabi dyan, 3 beses na daw idinadalangin sa Panginoon. Ano gusto niya gawin? Alisin ito. Inalis ba? Anong sabi? Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Hindi ba mga kapatid, dati ko na sinasabi sa inyo at lagi ko pinapaalala sa inyo, kapag tayo po ay nagkakamali, hindi yung oras para magtago, lumayo, at hindi na manalangin, hindi na mag-a-attend ng church. Kapag nakita mo sa sarili mo na ikaw ay nagpapatuloy sa pagkakasala, oras yun para lumapit at dapagdago sa Diyos. Hindi yung umalis ka at tumayo ka. Kaya nga, kapag sabi niya, nahayag ang aking kapangyarihan na kapag ikaw ay mahina. Kaya buong galak kong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sapagkat hindi mo masasabi na kapag hindi ka dumaan kasi ng sitwasyon, hindi mo naranasan, ay, dati talaga kapag madali ako magaling. Dati talaga kapag nakagita ko lang ng bote ng alak, hindi talaga kayang isip. Di ba? Pero, nagulat ka na lang. Dahil ikaw ay dumadalangin sa Panginoon. Ang problema kasi minsan sa atin, kapag nandyan sa harapan ng tukso, hindi tayo tumatawag kay Lord. Lord, sagapin mo ako, tulungan mo ako. Tama ba? Tama. Nadadala tayo sa sitwasyon. So muli mga kapatid, ang sabi sa atin, kapag meron tayong nakita mga kapatid, nabubuhay sa makundong buhay, ang gagawin daw natin ano? Ipanalangin natin sila o isubo natin sila sa Diyos
na may kapangyarihan na hindi lamang maligtas, kundi kaya baguhin ang buhay, paano ang kanilang buhay. So paano naman sa balikan natin yung unang 1 chapter 5:16. May kasalanan ng hahantong sa kamatayan. Yung kanina pinag-usapan natin, sigurado na siyang ligtas kasi tinanggap na niya ang Panginoon at nasa kanya na ang Espiritu ni Kristo. So ano naman ang gagawin natin sa may kasalanan hahantong sa kamatayan? At sabi niya dito, hindi ko sinasabi idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang ibig sabihin, hindi lang panalangin ang kailangan ng taong yun, ng kapatid mo yun. Kailangan niya ng panalangin, at the same time, kailangan mo iayag sa kanya ang ebanghelyo, ang magandang balita tungkol sa kaligtasan. Nang sa ganon, siya ay maligtas doon sa sitwasyon niya. Tama po ba? So dalawa po yung nakikita natin dyan. Kasi bakit? Sabi nga sa aklat ng Roma, paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makapagkinig kung walang mangangaral sa kanila? So, yun po yung sinasabi ng Panginoon na gagawin natin. Sapagat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. So kailangan ma-share natin sa kanila ang Ebanghelyo ni Kristo. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kasi kahit anong sasabihin mo doon sa tao na yan, kahit anong pilit gagawin mo sa tao na yan, kung hindi talaga si Kristo ang ipakilala mo sa kanya, iba ang marinig niya, hindi siya makaroon ng pananampalataya kay Kristo. So pangalawa, bukod sa panalangin, balikan natin yung paano tayo magtulungan sa isa't isa para hindi natin mailagay sa walang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Ano to yung pwede natin gawin? Sabi sa Thessalonica, 1 Thessalonica chapter 5 verse 14, pwede natin pagsabihan. Diba? Okay lang ba yun? Okay lang ba sa inyo? Ayaw nyo yata na nagsasabihan kayo eh. Sabi niyan, mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad. So niya sabi ng tamad. May iba-iba yung meaning dyan ng tamad sa mag-attend ng church, tamad siya mabuhay sa katotohanan. Ang gagawin natin sa kanila, siguro natamad sila, na-discourage sila, hindi sila pasiglahin ang kanilang mahinang loob at kalingain ang mga mahina, maging matyaga kayo sa kanila lahat. So, subalit gawin po natin ito na may pagkakumbaba at tunay na pagmamahal na may malasakit at huwag kalilimutan tayo din man ay nasa proseso pa rin, nagkakamali, nagkakasala, magkaibang naman. Amen? Kasi wala tayong kakayahan. Pilitin sila sumunod. Ang panging natin pwede gawin ay paano natin sila tulungan. So, paano naman natin, para sa atin, paano tayo dapat mabuhay bilang Kristiyano na hindi natin inaubos ang biyaya ng Diyos? Binigyan din tayo ng kalahagan. Sundin natin ang mga itinuro ng mga apostol kung paano nila tinalikuran ang kamundong buhay. Gayahin natin sila. Encourage natin ang isa't isa. Ilagay natin ang sarili natin sa sitwasyon na kailangan natin magtulungan sa isa't isa para maiwasan natin ang makamundong buhay at sabay-sabay tayo sundin ang payo ng mga apostol, katulad ng payo ni Pedro. Ang gagawin daw natin para hindi natin mailagay sa kompromiso, walang kaguluhan, ang biyaya, kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Igalang natin si Kristo mula sa ating puso bilang ano siya?
Panginoon. Yan po yung ina-encourage sa atin. Sa isa't isa, para sa lahat ito lagi tayong maging handang sumagot sa anumang, kung sino mang humingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asa nasa inyo. So, paano ka maging handa sumagot sa sitwasyon ng iyong relasyon sa Diyos kung ikaw sa sarili mo, hindi mo inaayos ang relasyon mo sa Diyos? At sabi nga dyan, sa totoo lang dyan tayo nagukulang. Aminado ba kayo? Nakulang tayo, ibigay ang galang. Hindi natin lubos binigyan halaga na tayo ay templo ng Diyos. Sa ngayon, kasi kung sasang-ayon po tayo, ngayon pa lang, sa sitwasyon na ito, unti-unti naiisip mo na, ay, kailangan ganito ang isipin ko para mabitawan ko yung makamundo. Dati kong pamumuhay. Amen? Pero sabi naman dito, ulit, gawin niyo ito ng mahinahon at may paggalang. At sabi dyan, panatili ninyo malinis ang inyong budhi. Napakagandang payo ba ito? Maganda, hindi ba? Kasi para daw, mapahiya ang nanalait at humahamag sa inyong magandang pag-uugali bilang lingkod ni Kristo. Tandaan, ang mabuting ginagawa natin ngayon, ang dapat nakikita sa atin. Para mapapahiya ang mga nanlalait at mahumahamag sa atin. At hindi nila sasabihin, ay wala naman tayong pagkaiba. Tinanggap ko lang si Jesus, nag-attend ka lang ng church, pero yan pa rin yung buhay ko. So hindi tayo nagiging magandang halimbawa, hindi tayo nagiging encouragement sa kanila, at maaari pa tayo maging dahilan. Wala namang pagkaiba. Nakukuha po ba natin yung message? Kaya, sabi pa nga ni Pedro, ito yung maganda niyo. Magdusa man tayo dahil hindi tayo ayon sa makamundong buhay, tandaan mo natin na higit na mainam tayo magdusa dahil sa patuwa ng mabuti. Sa kalimang, ito'y ipanutulot ng Diyos. Sa Diyos pa rin talaga tayo dapat umasa. Kaysa magdusa tayo dahil sa paggawa ng masama. Halimbawa, hindi po ba totoo yun? Kapag kasanayan mo na yung, hindi ko alam kung bakit napupunta ako lagi sa alak. Nakasanayan mo na yung inom, gustong-gusto mo talaga yun. O halimbawa, hindi mo pa talaga yan natanggap si Jesus sa iyong buhay, hindi ka pa nabunikin, nagsusugal ka rin. Hindi po ba yun, ngayon nabunikin ka na, tapos nakita mo yung mga kasama mo, uminom sila nagsusugal. Hirap ka sa kalooban mo. Bunikin na ako. Kaya kailangan, nakita na nila ang ating pagbabago. Nagdudusa ka. Pero sabi dyan, kapag nagdusa man tayo sa paggawa ng mabuti, maganda yun. Kaysa naman magdusa tayo dahil sa paggawa ng masama. Na-encourage po ba tayo? Amen? So hindi po ba tayo nasaktan? Hindi na nasaktan? Lahat po tayo mga kapatid. Ako sa sarili ko, maraming tinanggal si Lord sa buhay ko. At hindi yung agad-agad. Diba? Proseso nangyari. Pero kailangan po natin umpisahan na. Kailangan na natin i-encourage. Kailangan na natin turuan kung kaya mo sigawan mo yung sarili mo. Ikaw pasaway ka, anak ka na ng Diyos. Mas maganda. Tama? Kaya ba natin gawin yan? Kaya nga sinasabi sa atin ang ating Panginoong Jesus, we have to die daily. Kasi mahina talaga ang ating flesh, ang ating katawan. Pero, meron po tayong makita halimbawa, mga katulong po natin. Alam po niyo ba yung kwento ni Samson? Si Samson yung nailagay niya sa kompromiso ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba binigyan siya ng lakas? Pero meron munang
Kahit kaya niyang sa pamamagitan ng kamay niya, sobrang lakas niya. Kasi yung lakas niya, lakas ng Diyos. Pero may ginawa si Samson pribadong kompromiso bago nawala ang lakas niya sa publiko. Inagaan siya. Kaya yung pinaka nakakatakot, nakakailago sa ating buhay, yung slowly, meron tayong mga private na bagay sa buhay natin na hindi natin siya nabibitawan. Gagamitin at gagamitin niya ng kalaban para ilihis tayo. Pero sa totoo lang mga kapatid, huwag po natin kalimutan, wala nang pwedeng magkapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pero mapapansin niyo, every time meron tayong ginagawang pagkakamali, humihina at humihina pa rin tayo. At sasamantalahin talaga yan ng kalaban. Dahil yan lang ang kaya niya. Tutulungan ka niya. Pwede kang umamit, pwede kang mag-preach, pero yung sa kalooban mo, masaya ka ba? Hindi ka nagiging masaya kasi alam mo sa isip mo, sa puso mo, meron ka pa rin bagay na ginagawa na hindi mo nalilitawan. Kaya sa umaga ito, makikita po natin ang halimbawa ni Samson. Nung dumating na yung mga Pilisteo nagtaka ng mga kalaban, ginising nila si Samson. Pero kahit sa oras na yun, hindi namalaya ni Samson na iniwan na pala siya ni Yahweh. Wala na pala yung dating lakas na sa kanya. Kaya ito po yung encouragement sa atin ng Panginoon. Kapag meron ng warning si Lord sa atin at hindi natin ito bigyan ng halaga, yung spiritual life natin, slowly babaksak yan. Pero pansinin niyo po, yung bagay na dati hindi mo siya nalalampasan, pero nalampasan mo yon, grabe naman talaga ang papuri at pagsamba mo sa Panginoon. Aawin na talaga, oh Lord, I live to worship you. Diba? Talagang sambahin mo talaga, purihin si Jesus bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Ganyan po yung buhay natin mga kapatid. Gusto tayo tulungan ng Panginoon sa araw na ito. Ano mang bagay sa buhay natin, tayo po ay ligtas na. So hindi tayo gagawa ng kabutihan para maligtas tayo. Gagawa tayo ng kabutihan, tutuloy tayo sa kabutihan dahil sa mga tao sa paligid natin. Amen. Paano natin sila maiakay sa tama kung tayo ay nasa mali pa rin? Kaya ba natin yun? Hindi ba tayo masasaktan? Ako, sinasabi ko tayo sa inyo, sinasabi ko rin sa sarili ko, hindi lang ito sa inyo. Hindi ito binigay ng Panginoon para sa inyo lang, para sa ating lahat. Para darating tayo sa isang punto, magmahalan tayo, magmalasakit tayo sa isa't isa, magtulungan tayo. Sapagkat yan ang gusto ng Panginoon na gagawin natin. Para yung mga private things na nagagawa natin, na hindi alam ng iba, na tayo ang nakakaalam, makayanan natin yan ma-overcome. Dahil tatayo tayo sa katotohanan at magtulungan tayo. Amen? Lalo na, tayo ay tunay na mga anak na ng Diyos. Amen? Sumandali tayo manalangin. Pwede ba kayo tumayo? Panginoon aming kang pinagsasalamatan. Sa umagang ito, kayo po nakakaalam at kayo po yung may interes sa puso ng bawat isa. Kayo po nakakaalam ang lihim na pagkakasala pa nagagawa namin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya sa oras na ito,
amin mong isinusuko ito sa iyo, Panginoon, ang aming kahinaan. Lord, kailangan ka namin lalo ngayon bilang mga anak mo. Lord, kailangan mo kami na bigyan halaga ang relasyon meron kami sa iyo. Bigyan halaga na kami po ay templo. Na gamitin namin ang opportunity na ito, Panginoon, na minsan na kami nabuhay doon sa buhay mga mundo, Panginoon. At kami ay naligtas mo, naibangon mo, at nailipat mo na sa kaharian mo. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang pwedeng bumilos sa bawat isa sa amin. Ang iyong kapangyarihan lang at ang iyong pangako na sabi mo nga na ilagay mo ang banal mong Espiritu sa amin nang sa ganon makapagbuhay kami sa katwiran sa katotohanan. Kaya nga pinalitan mo na ang puso at Espiritu namin na born again kami, Panginoon. Kaya Lord, muli kami ay sumasamo sa iyo. Huwag mong hayaan, Panginoon, na aalis kami sa araw na ito, sa iglesia na ito, na hindi kami tunay na mga anak mo, na hindi kami tunay na karoon ng pagbabago. Yes, Lord. Idinudulog namin at sinusuko namin ito sa iyo, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, ang kalulatian mo sa aming buhay, ang iyong kapangyarihan sa aming buhay ay maghari, magpakailanman. Lord, aming isinusuko ang iglesia na ito sa iyo, Panginoon, sapagkat sa iyo ito ang igbin sa amin. At ngayon pa lang, pinagsasalamatan na namin ang tagumpay mo. Salamat kayo, Panginoon, sa darating na 21st, that's Friday. Pinamlakan mo, Panginoon, ang dadalo si Sister Dulce sa church na ito, Panginoon. Napag-usapan namin, papasok siya at aapakan niya. At hindog niya ang iglesia na ito sa panalangin para sa iyong kaharian at kalwalatian. Mightily anoint her, Lord, as she steps in sa church na ito, Lord. Sadyang napakabuti mo, Panginoon. Ang iglesia na ito sa garahe pa lang. Pero dahil ikaw, ang hari, ang Diyos, ang Panginoon na iglesia na ito, pinapadala mo ang mga lingkod mo, ang tunay na lingkod mo, aapag sa iglesia na ito. Sapagkat, you are the rock, you are the God, you are the Lord of mercy, O God of this church. Oh, hallelujah, we praise you, Lord. Kaya, Lord, patuloy kami na papasalamat sa iyo. Ang aming ideklara sa umaga na ito, ang biblical declaration, ang tunay na relasyon na meron kami at kung sino kami sa iyo. Mga kapatid, sa pangalan ni Jesus, siyang tunay na Kristo, sasabay tayo. Ideklara natin ito. Na sinasabi sa awit 139:14, I am fearfully and wonderfully made, and God's words are so wonderful in me. Amen? I am a new creation in Christ. All things have passed away. Amen. God's grace is sufficient for me, and His strength is perfected in my weakness. Hallelujah. I am strong and courageous, and God is with me wherever I may go. Totoo? Amen. God has planned to prosper me, not to harm me, but to give me a hope and a future. Hallelujah. I am redeemed and forgiven by His blood. I am forever grateful to God's mercy. Hallelujah. God is my rock and my salvation. Amen. The Lord is before me. I will never be shaken. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. I am more than conqueror in Christ Jesus. I am an overcomer. Everything is possible in my life by His power. God will surely supply all my needs according to the riches and glory by Christ Jesus, because I am a child of God. And I have the authority and power to trample
on serpents, scorpions, and all the powers of the enemy. And no weapon formed against me shall prosper, and any tongue that accuses me will be condemned. I stand on this promise as a servant of the Lord, and my righteousness is from Him. I will abide my faith in the finished work of Christ, in Christ Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga kapatid, awitan, sambahin, at purihin pa natin ang Panginoon bago po tayo maghiwalay-hiwalay. Sa umagang ito, na lalabas po tayo dyan, wala na po yung dating buhay natin. Maiwanan na natin yung mga kahinaan na hindi natin nakaya ng ibawan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ipunan ng Panginoon. Purihin ka ang Diyos. Sambahin ang pangalan ng Diyos. Napakabigulo ko yun sa mga salita na anong namin sa bahay mo. Tulungan mo ko, Panginoon, ay sa tuwang utos sa amin. Wala ko kami magagawa kung wala yung bisya sa kalalasan ng Pilipinas. Salamat po. Purihin mo mga. Aming ang purihin, aming ang sakway, Panginoon. Tagumpay ka, Panginoon. Nararapat na sa bayan ang purihin. Walang
ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon, at kami ngayon ay nandito, Lord. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na iyong ipinahayag, Panginoon. Tunay nga mo, Panginoon, na walang hindi nahayag sa iyong kaalaman, Panginoon. Lahat ay batid mo, O Diyos. At nalalaman mo rin, Panginoon, kung ano ang nasa kaibuturan ng aming mga puso, O Diyos. Kaya sa oras na ito, Panginoon, salamat, O God, na kami ay nilinis mo na sa banal mong dugo, Panginoon, ang tanggapin ka namin sa aming Diyos at aming sarili tagapagligtas, O Diyos. Salamat, Panginoon, ang aming mga pangalan, Panginoon, ang tanggapin ka namin sa aming buhay, na bilang Diyos at tagapagligtas ay nakasulat na po, Panginoon, doon sa aklat ng buhay, O Diyos. At wala nang makapaghihiwalay pa, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, O Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, na minahal mo po kami nung kami makasalanan mo, O Diyos. Kaya, Panginoon, hayaan mo, Lord, na manatili kami, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa presensya mo, O Diyos. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Salamat sa paglilinis mo. Salamat sa pagliligtas mo. Salamat sa pagmamahal mo na patuloy mo binibigay sa iyong mga anak, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na manatili ang presensya mo, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, mapuspos nawa ang bawat isa, Panginoon, ng Espiritu mo, Lord, upang mamuhay kami, Panginoon, ng may kagalakan, ng may katuwiran, Panginoon, at naayon sa iyong kalooban, O Panginoon. Lord, ang dami po namin mga kahinaan, O Diyos. Ang dami namin mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo, Lord. Kaya, Panginoon, salamat, O Diyos, na ginawa mo na, Panginoon, na ikaw ay napako doon sa krus, Panginoon, upang amuin lahat ng aming mga pagkakasala sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at hayaan mo, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, mamuhay kami ang bawat isa na merong pagmamahalan sa bawat isa. Merong pagmamahalan sa kita ni Lord, especially in this church, O God, that you will unite us, O Lord, because this is your church, and these are your people, O God. Kami, Panginoon, ay mga anak mo na ligtas na, Panginoon, dahil ikaw, O God, ang gumawa nito, Panginoon. Lord, we all fall short for your glory, Lord. Wala po kami maipagpamalaki, Panginoon. Kahit anong gawin namin, Panginoon, kahit anong gawin namin kabutihan, O Diyos, hindi po kami nito maliligtas, Panginoon, dahil tanging ang dugo mo lang na nabuhos doon ng Kalbaryo, Panginoon, ang siyang tanging daan upang kami maligtas ng tanggapin ka namin sa aming mga buhay, O Lord. Kaya, O Lord, ang church na ito, ang mga anak mo ito, Panginoon, ay patuloy na mapuspos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At lumakad kami, Panginoon, ng may kamanalan na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. O salamat po, O Diyos. O dakila ka, Panginoon. Hallelujah, O God. Hallelujah, O Jesus. O bless this church, O God. Give this church in your presence, O Lord. Be gracious to us, O God, and let your face so shine upon your people, O God. Oh, hallelujah, hallelujah. Dakila ka, Panginoon. O dakila ka, O Diyos. Hallelujah, O God. Punuin mo, Panginoon, ang lugar na ito, Panginoon, ang banal mong presensya, Panginoon. At ang presensya mo, Lord, at ang Espiritu mo, Panginoon, ay manatili. At ang pag-ibig, Panginoon, ay manatili hindi lamang sa araw na ito, Panginoon. Hindi lamang dito, Panginoon, kundi sa aming mga tahanan at araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Manatili ka, Lord, dahil, Panginoon, kung wala ka sa amin, hindi namin makakaya at hindi kami magtatagumpay, O God. Kaya, Lord, huwag na huwag mo po kami bibitawan, Panginoon. Huwag na huwag mo po kami iiwanan, O Diyos, dahil kung wala ka sa buhay namin, Panginoon, walang halaga ang aming mga buhay, O Diyos. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. At, O Lord, salamat po, Panginoon. Lord, hayaan mo na patuloy na magkaroon ng hallelujah, God. Magkatuon, Panginoon, ang bawat isa ng tunay, Panginoon, na pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tunay na malasakit sa iglesia nito. Tunay na
us all. In Christ Jesus' name. Noises, serve the purpose. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, thank you na. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mother's Day, dapat na yan. Yan, tuloy. Mga fathers daw! Marami na yung Celebrate na! Malapit practice na kayo. lolo. Opo, pag-practice sila basta. Dapat may sapit na dito tayo. Tsaka si Nanay LB. Huwag tayo ng gagan. I miss you. Thank you for joining with us. Pastor Rebecca, thank you. Sister Chen, my best friend, Dr. Q. Shalom.